kaya sunod-sunuran tayo sa China. Pagdating naman ng Pangulong Marcos, tuta naman tayo ng Amerika. Kung kayo po tatanungin, ano po sa tingin ninyo, sabihin na nating choose the lesser evil, ika nga, parehas silang masama. Pero sa inyo pong palagay, titimbangin ninyo, ano po yung tayo ay much better na magbe-benefit if pipili tayo kunwari? Parang ang nangyayari sa atin yan talagang ano, pagka gano'n wala na tayong intensyon na yung ating, soberanya ay ating, parang okey na 'to, kaysa parang ano, Hmm, meron may isipang okey na 'to kahit tayo parang at least man yung kanyang, nakukuha sa atin. Mamimili na lang tayo sa gano'n yung choice natin, mamimili na tayo sa dalawang bagay na parang yung magnanakaw, dito na lang tayo sa kokontiang nanakaw. Kung ganyan, so hindi dapat. Pero mas talagang pinaka-imperialist country na mas malakas mandam siyempre mas US, 'no? Pero ayaw natin ng gano'ng kaisipan na mamimili lang tayo. Kasi darating din naman ang panahon kung ang China ay nandiyan, ang porsiyento ng pandarambong sa ating likas yaman, kung sila yung nandito pa. So, ang kakahinatnan natin din talaga ay paghirap kasi ang kakalagayan niyan mandambong na mandambong. Ang talagang dapat yung soberan pagtanggol natin, hindi tayo sarado na sa ibang mga bansa. Bukas tayo sa ibang mga bansa, US man 'yan. Pero dapat meron tayong mga bilateral, multilateral agreement o mga kasunduan, pantay, patas, pakinabang din sa isa't isa. Hindi yung panibang na tulad ng dinadanas natin ngayon. Well, kaya naman talaga ng bansa natin na ipagtanggol. Kasi may mga bansa na mas maliliit na bansa na hindi naman nasakop ng mga imperialist country na nakakapamuhay. Kasi nga, yung mga pinuno nila dun sa kanilang mga bansa ay sincero na ipagtanggol yung kanilang soberanya. Sa atin kaya natin yan kasi nandito lahat nga yung ano, yung likas yaman, kaya natin gumawa ng mga pandigma. Pero dahil nga tuta ng interes sa mga bansa, yung mga nagdaang administrasyon na sa kasabong noong yan, ng mga imperialist country na yan, magkakasabot